Bukod pa rito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Mga boss, the unlucky Filipino people under these two people above, the First Lady of the Philippines, Lisa Marcos, and the President of the Philippines, Ferdinand Marcos Jr. versus the poor Filipino people who suffer from hunger soar to 35.6% in March 2025 according to SWS survey. So, kita mo yung mga pagkain nila mga boss versus sa mamamayang Pilipino. Talagang kahirapan at talagang kita mo at ramdam mo ngayon mga boss. Pag-upo pa lang ni PBBM ay grabe. At kahit na sa handaan sa kanyang mga zona mga boss ay millions ang ginagastos. At lalo na pag may mga occasion at bisita sa Malacanang ay kita mo na kung gaano kasasarap yung mga inihandang pagkain mga boss ng administration. At talagang kita mo naman sa marangyang pamumuhay nila. At yan ay mga boss pera ng taong bayan na hindi naman nila galing sa bulsa yan. Ang pinambabayad ay pera ng mamayang Pilipino. Under PBBM administration, ramdam ng mamayang Pilipino ang gutom at kawalan ng trabaho. Kitang-kita natin yan ngayon mga boss. Bakit? Dahil napunta ang pera ng taong bayan sa korupsyon, sa flood control corruption. Hindi lang yan at sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno mga boss. Ngayon nagtaasan ang bilihin, ang gasolina at ramdam sa bulsa ng mamayang Pilipino. Imbes na pang ano na yun mga boss, no? Pang budget or pang ipon na ng mamayang Pilipino, kagaya ng mga tsuper yung kita nila ay napupunta na lang sa gasolina dahil sa biglaang pag-increase na dulot ng digmaan sa Middle East mga boss na hindi nasusolusyonan ng administration. So yung kaibahan ng administration ngayon mga boss versus nakarang administration kay Tatay Digong. Buong termino ni PRRD, simpleng pagkain lang ang niluto sa Malacanang. Hindi natin pera yan, pera ng taong bayan yan. So yan ang sabi ni Tatay Digong palagi mga boss, no, na hindi niya pera yan at wag nating samantalahin na kakain tayo ng mga masarap na pagkain samantalang ang mamamayang Pilipino ay nagdurusa dahil pera nila yan galing sa mga taxes ng mamamayang Pilipino yan at naghahanda ng mga galunggong, bananakyo sa mga merienda, okra, yon at saka yung mga munggo ang madalas na inihanda ni Tatay Digong tuyo dyan sa Malacanang mga boss. Talagang hindi siya pasosyal at talaga hindi niya sinasamantala ang pera ng taong bayan, kaibahan sa administration ngayon. At ito, panoorin natin mga boss. Kasi kailangan talaga marinig ng Pilipino ito para hindi ninyo kakalimutan kasi baka akala nyo imbento ito. No, nung kami ay nakaupo dyan at kakain kami at uupo kami kasama si President Duterte, sasabihin niya ganito, yan lang yung ulam natin. Meron tayong piniritong isda, may miswa tayo, meron tayong, iniisa-isa niya, meron tayong prutas, may dessert, may kanin. Okay naman yan. No? Kasi hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan. Pwede nga sabay-sabay na kami, pera ng taong bayan yan. Every day that we ate with him like that, it was really like that. He really lived it. It was so quiet. And let me tell you the difference. When I went back to Malacanang, under this president, I was so shocked at what I saw. There was a buffet spread with steak and lobsters in the middle of the day. And I heard that this is an everyday thing. People's money. So this is what we mean, no? Kailangan hindi tayo papayag sa ganito. Kailangan meron tayong isang gobyerno na nahihiya sa taong bayan. Na maliwanag sa kanila, katulad ng sinabi ni Eric. Bukod pa rito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya
ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala ring ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online.